Sheila, natatandaan mo dati, di ba, pag maliliit pa tayo, tinatanong kung yung parang mga contest, kung ikaw ay isang ganito, isang hayop, ano ka? Ganyan, di ba? So, nung maliit ka, anong sinasagot mo? Tsaka kung ngayon kita tatanungin, ano ka na? Siguro ako dati, Father, para talaga beauty contest to, no? Talagang may ganitong factor. Oo, sanay ka naman dun. Oo. Kung noon, ang sagot ko siguro, Father, water. Bakit? Because it is essential. Wow, parang pick-up But it line can na. also be dangerous. Ayan. Kung ngayon, Ngayon na, goma. Dahil alam mo ba, Father, na ang isang katangian ng goma na maibahambing sa tao ay itong resilience o yung kakayahang matatagalan ang bigat o ang pagsubok na bumabalik pa sa dating anyo pagkatapos. O hindi ba okay? alam mo, para rin niyang kawayan o kugon. Anumang lakas ng ihip ng hangin ay sasabay lamang pero muling babalik sa pagkakatindig pagkatapos. Sa larangan ng relasyon, ito rin ang hinihingi. Pero may mga pagsubok na sadyang napakahirap lagpasan at parang muling makabangon at bumalik sa dating anyo o pagkakatayo. Ano kaya ang mga ito? At mas mahalaga, papaanong maiiwasan ang paghantong sa mga sitwasyong tuluyang sisira sa relasyon? Iyan po ang ating aalamin sa ating pagtatanghal ngayon. Kaya bangon na po at samahan kami sa Family Matters. Pero alam mo, Sheila, hindi ka pwedeng goma eh. Kasi, di ba yung hinatak mo, babalik sa dati. Ikaw, mukhang hindi naman na pwedeng babalik sa dati. Ay, excuse me ha. I think I'm happier now. So, hindi ko na kailangan bumalik sa dati doon. Di ba? Panalo. Pang beauty queen talaga. Ngayon po ay samahan niyo ko sa ating pagninilay para sa ating Ibanghelyo para bukas na sa ika-23 ng karaniwang panahon ng kapaglinggo. At alam po ninyo, siguro 3 punto ang nais kong pagtuunan natin ng pansin sa Ibanghelyo natin bukas. May pinag-uusapan ho kasi sa gospel natin na sinasabi doon unang-una na hindi daw tayo makakasunod sa Panginoon nang hindi natin parang sabi, if you do not hate your mother, your father, your brother, your sister, hindi naman ho ibig sabihin ito na ang sumusunod sa Panginoon ay makikipagsampalan sa nanay niya, no? Hindi ho, no? Ang ibig sabihin nito, minsan kinakailangan talaga sa ating buhay na para makasunod ka sa Panginoon siguro medyo uunahin mo siya sa iyong buhay marahil higit kaysa mga mahal mo sa buhay. For example po, si Father, ako mismo, hindi ba? Ngayon po, sa pagsunod ko sa ating Panginoon, minsan umaabot ilang buwan, hindi ko nabibisita yung aking mga magulang, mga kapatid doon sa aming tahanan. Gawa ng ito, tawag ng aking tungkulin bilang isang kura paroko sa aking parokya. Pero hindi ibig sabihin na inaaway ko sila, no? Hindi ho. Minsan kasi baka literal nating titingnan, no? May pagkakataon ho talaga na minsan kailangang unahin natin talaga yung tawag ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya, higit sa ating mga pamilya o mga mahal sa buhay. No, natatandaan ko po, meron akong isang nabasang kwento tungkol doon sa isang pare na
siya ho ay galing sa isang tribe, no? Galing ho siya sa isang tribe. At siya ang kasunod na sana, siya ang kasunod sa tribo na magiging pinaka-head nung kanilang tribo, ika nga. Ang problema, tinawag siya sa pagpapare ng ating Panginoon. Kaya ano hong nangyari? Kinailangan, noong una, hindi ito matanggap ng kanyang mga magulang kasi siyang inaasahan na susunod sa kanya, sa yapak ng ama niya bilang head ng kanilang tribo. Pero tinuguno niya ang tawag ng Panginoon kaya kinailangan niyang ipasa ito sa kanyang tiyuhin. No? Noong una mahirap pero natanggap din ng mga magulang eventually na yung kanilang anak ay nagpare at ang nangyari pa nga ho, yung kanyang mga magulang mismo ay naging Katoliko na rin. Kaya ipinasa na lang doon sa pinakamalapit na kamag-anak ang pagpapatakbo o pamumuno doon sa kanilang tribo. Yung mga ganitong pagkakataon ho ba? Ikalawa, sabi din sa ating Ebanghelyo na ang sumunod sa Panginoon, kailangan ay papasanin mo ang iyong krus. No? Bibitbitin mo ang iyong krus. Alam nyo, sa totoo, lahat naman tayo may kanya-kanyang krus na dinadala. No? Iba't ibang bigat, iba't ibang laki marahil ng krus na dinadala. Pero ang hindi ko makalimutan yun sinabi sa amin noon ni Cardinal Tagle. Siya ho ay Father Chito Tagle pa lamang noon. Hindi pa siya Cardinal. No? Teacher ko ho kasi siya. Sabi niya, ang pinaka magandang pagdadala daw ng krus, ang pagyakap sa krus. Kasi mentras daw inilalayo mo ang krus sa iyo, lalo siyang bumibigat. I remember na nagbigay pa siya ng ng illustration, no? Pinabuhat niya yung silya, isang silya ng palayo doon sa isang estudyante, isang seminarista. After ilang minuto, hirap na siyang buhatin. Pagkatapos nung nahihirapan na siya, sabi ni Cardinal, ngayon, buhatin mo siya ng payakap. Niyakap niya ngayon yung silya. Sabi ni Cardinal, anong mas madaling pagbubuhat? Sabi ng seminarista, mas madali ho palang yakapin. No? Minsan ganun din sa ating buhay. No, mientras nilalayo mo yung dala-dala mong krus, lalong bumibigat, subukan mong yakapin. No? Mas gagaang ang iyong pagdadala sa krus. Na kung ano man ito, kung ano man. Alam nyo, sabi ko parati kong sinasabi sa mga parishioners ko, dapat magpasalamat kayo na may krus pa kayo. Ibig sabihin, habang may krus ka, buhay ka pa. Ang wala na lang krus yung nandoon sa sementeryo. No? Kasi wala na. Wala na silang binibit-bit na problema, mga pagsubok dahil nakalibing na sila. Pero ibig sabihin, hanggat may krus ka, buhay ka pa. At yun ay isang biyaya. Ang buhay ay parating isang biyaya sa Panginoon. At siguro pangatlong nais kong pagnilaya natin, sabi din po kasi sa Ebanghelyo, hindi daw tayo makakasunod sa Panginoon kung ating dala-dala ang ating mga possession o kayamanan. Sinasabi ba nito na hindi ka dapat nagsisikap para umasenso buhay mo, magkaroon ka ng mga ipon sa buhay mo? Hindi din ho, no? Ang sinasabi lang nito yung pagkakaroon natin ng siguro ng spirit of detachment para tayo makapaglingkod sa Panginoon. Alam nyo kasi madalas yung ating ambisyon, ating profesyon, ating hanap buhay o yung mga iba't ibang pinangahawakan natin, ito ang nagiging sagabal ba o dahilan para hindi tayo makasunod sa Panginoon. Ilan ho ang iniimbitahan ko na sabi ko, Kuya, hindi ka mag-serve ka naman bilang lay minister. Sasabihin ho sa akin, tsaka na, Father, kasi nagtatrabaho pa ako. Yan. Kaya sabi ko sa kanya, sige Kuya, yaan mo mamaya sa misa ko, ipagpe-pray ko na bukas mawalan ka na ng trabaho. No? Para makapaglingkod ka. It's a joke, pero minsan ginagamit natin na kaya hindi tayo naglilingkod dahil trabaho, ang dami-dami kong kakilala. Kahit nagtatrabaho, talagang naglalaan ng panahon para sa ating Panginoon. Ika nga sabi kung gusto, parating may paraan. Pero kung ayaw, ang daming ginagawang dahilan. So yun ang sinasabi ng ating Ebanghelyo, hindi yung parang sabi naman pala dapat wala tayong kayamanan, tapos tatanga-tanga ka na lang sa bahay. Hindi rin, no? Paano ka din tutulungan ng Panginoon kung di mo tinutulungan ang sarili mo? Ang sinasabi doon, magkaroon ka ng espiritu na hindi ito yung buong buhay mo, yung kayamanan mo. No?
kundi naglalaan ka pa rin ng panahon para magdasal. Minsan iba, trabaho ng trabaho, nalilimutan na magdasal, tuloy nangyayari, nade-depress. Nawawala na rin ang dahilan bakit nila ginagawa ang mga bagay-bagay. Kaya sana sa atin din po, no, let us have this spirit of detachment sa mga bagay-bagay ng mundong ito. No? At sana parati ho tayong maglalaan ng panahon para manalangin at maglingkod sa ating Panginoon. Sa panahong ito, na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging, kumbaga, ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa mahal na ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay, na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And good morning, Sheila. At good morning, Father. At syempre po, magandang umaga sa lahat ng ating masugid na manonood. Yan. At guys, kumbatiin ang isa sa number 1 fan natin, no? Yes. Na nagdiriwang ng kanyang birthday, si Mama Mary. Akala ko iba yung babatiin mo eh. Kasi Yan. At saka, kaya siguro siya ang isa sa mga dapat talagang tinatawagan natin, lalo sa topic natin ngayon. Mga problemang hard to recover from. Ano nga ba yung, lalo na sa buhay mag-asawa, ano nga ba sa tingin mo, Sheila, no, sa mga nakikita mo, mga kaibigan mo may asawa, ano yung mga problemang minsan ang hirap makaahon? Alam mo, Father, madalas sabihin nila, siguro yung malalaking problema kagaya ng third-party relationship, ito yung mga mahihirap na makarecover. Pero ang mga maliliit na bagay na daily nuances ng kapartner mo, hindi rin basta-basta masasabing maliit na bagay lang to, Father. Kasi kung araw-araw nagsisinungaling yung asawa mo, parang ang hirap din nun, di ba? Parang ang sakit din sa ulo. So, hindi ko alam kung alin ba ang mas pipiliin mo. Yung grabeng malaking kasalanan o yung paulit-ulit na maliliit sa araw-araw? Wala siguro. Tama. Pero parang imposible yata yun sa buhay mag-asawa no? Oo. Parang imposible yun na yung wala alinman dun sa dalawang sinabi mo, no? May mga maliliit talaga, bahagi yun ng papakasalan nyo sa isa't isa, no? Sana nga mamili ka na lang Wag all of the above Yun ang pinakamahirap. Kaya nga, Sheila, alam mo, ang problema, pagsubok o hadlang. Sa isang banda ay mga pagkakataon para lumago ang pagkatao at malagpasan ang kahinaan. Pero may mga problemang sadyang dapat iwasan dahil sa laki ng lamat na maaaring ibigay nito sa isang ugnayan. At hindi natin pinag-uusapan ang pagtataksil ng isa dahil hindi pa ito ang pinakamalaking dagok sa isang relasyon. Kaya nga mas magandang matutunan kung papaano maiiwasan o lulusutan ang mga isyong ito habang maaga pa. Tayo po ay makikipagkwentuhan, kina Abay at Malu Basilia, 30 taon ng kasal at may 3 anak.
sa pagpunta. Yan, 30 years yung ano natin to. Yung ating pag-uusapan at matututunan kina dito, no, tungkol sa ano nga ba yung mga problema ng mag-asawa na medyo mabibigat. Oo. At kung ano yung mga, ano dito, yung research mo, Sheila, ikaw naman na nag-research ngayon eh. Ito naman daw ang 4 issues marriages would find hard to survive, according to Mickey McWade. First one is ceasing to be partners. When one partner feels that the other is immature, irresponsible, untrustworthy, or selfish, the marital dynamic will crumble, destroying the intimacy and sexual attraction. So one partner, according to him, will detach, and sometimes domestic abuse happens because of this. Ito na daw yung extreme version ng ceasing to be partners. So ano naman daw ang parang solusyon or magandang gawin natin? Let us recognize detachment early on and find ways to strengthen the connection at all times. In highlight, all times. Mahirap gawin yun pag mag-asawa, di ba? So, meron po bang instances na sometimes we forget that we are partners? Paano po ba nangyayari yung sometimes yung nagkakaroon ng neglect or we sometimes cease or forget that we are partners in this relationship? Siguro ano na lang, tanong, kasi mga ngayon 36 years na eh. 36. Siguro by this time talaga medyo natutunan na rin nila yung art of accepting kung ano yung mga little things na ito. Pero nung bagong kasal ka Kala na ko art of war ang sasabihin ko. Kala ko natutunan. Nung bagong kasal pa lang po kayo, meron bang mga ganitong nakikita na parang immaturity sa isa't isa nung nagsisimula pa lang kayo bilang mag-asawa? Sa aking part mayroon kasi since ang work niya nasa labas, lagi siyang nasa labas, nasa destino, nasa ano. Siyempre, hindi mo noon may iwasan ang mga kasama niya may mga girls, may mga selos. Pero one time na yung bang napagchismisan lang ng mga kasamahan. So medyo nag-react ako ng yung hindi naman sobrang galit na galit, violent Binato mo ka. lang ng plato, Ganon. Hindi naman. Oo, Siya lang. pero talagang galit na talaga ako. Pero ano ba yung ang ginawa ko nung sobrang galit na ako? Kahit iyak ako nang iyak, na hindi ko pa nga alam kung ano ang ginawa niya, na hindi ko pa nga siya tinatanong, mga chismis pa lang. Nagbabad ako sa church. Yun lang ginawa ko. Nice. Pray. Nag-pray lang. Doon, nagbabad talaga ako diyan sa Antipolo. Di ba? Ganun. Pero Parang ganun. pag merong silent treatment na gano'n, paano kasi pag pinatagal yung silent treatment, I think yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng you drift away from each other. Nawawala na ng passion, Father. Parang okay lang kung nandyan ka. Kung wala ka, okay lang Paano din. uli na ibabalik na nagsasalita na uli si tita? Ay, ini-explain ko naman ng kaibigan ko yun. Nare-recognize nito. Kasi yung iba hindi papansinin yun eh. Hindi ba Oo, na matagal. hindi siya kinakausap. Bahala ka dyan lang. Ginagawa mo masama eh. Huwag mo kausapin. At yun ang nagsisimula na sa pagkakawalang bahala sa isa't isa. Yung hindi na nga nagsasalita. Ang gagawin naman ng lalaki, aalis. Tapos babalik kinabukasan na. Di ba? Doon na nagsisimula yung yung lalong naglalayo yung loob sa isa't isa. Parang feeling mo, parang may asawa ko eh, no? Parang Sige, number 2. Galing po yun sa mga kina-counseling. Number 2. Sige. Ito, chronic complaining and blame throwing. When marital problems are not resolved to the satisfaction of both, resentment builds and this erodes relationships. Ano daw dapat gawin? Solving a problem by compromise is more important than being right. Yan. Individuals who cannot accept accountability are doomed to fail in relationships. No? Once na may nagawa na ganon, pinag-uusapan talaga namin kaagad Kasi magbulyawan man kami, wala namang mangyayari. Hindi rin nare-resolve. Hindi yung rin problem. nare-resolve. Oo. Kasi mahirap din yung magbulya. Kasi hindi naman namin ugali yung
nagsisisihan kami, nagbubulyawan kami. Hindi namin ugali yun eh. Once na may ganong situation, it's either na ako tumatahimik, tapos siya nagsasalita. Tapos it's either na ako naman nagsasalita, siya naman tahimik. Tapos nag-uusap nagko-compromise nagko-compromise kaming dalawa na, oh, this is what we're going to do, ganyan. Kasi mahirap naman na ako lang ang may alam, tapos siya rin ang may alam. Hindi pa pwede. Kailangan both parties may agreement kaming dalawa na ito ang gagawin natin. Paano po yun? Halimbawa, by nature, women are complainers, hindi ba? Yeah. Paano? Sabi ni Tito, Oh, yeah. With full conviction. hindi kasi, alam mo, Father, siguro, hindi naman dahil sa complain ka na complain, kasi dahil ang load ng responsibility sa bahay na pupunta sa kanya, no? Paano po i-handle ang isang asawa na talagang by nature, kasi sabi nga ni Tita, hindi kasi namin nature yun. Pero paano po kung ang partner ninyo, ang nature niya, talagang makomplain? Paano i-handle yung ganong klaseng sitwasyon? Tipong nagger. Oo, tapos, magmula sa maliit na bagay, kino-complain hanggang sa issue sa malalaking bagay. Whether hindi ka lang nagsarado ng toothpaste or kulang ang perang dinadala mo, complain ng complain. Paano po i-handle ng isang partner kapag ka ang isa ay naturally like this? Maraming may mga naririnig akong ganyan din. Pero ang iba medyo umiiwas, yung labas ng bahay, tapos tumatawag ng mga kaibigan, nakikipag-inuman. Pero hindi yata yung Tamang solusyon. Mag-usap ulit kayo. Siguro yung ninanag niya, baka nga may kasalanan ka, i-accept mo na may kasalanan ka, di ba? Maganda yun kasi sabi nga, actually, I was thinking, ano ba ibig sabihin ng sinasabi dito? Individuals who cannot accept accountability are doomed to fail in a relationship. Siguro yun yung ibig sabihin ni Tito na, kung may kasalanan ka, kailangan you have to accept kung ano yung kasalanan mo. At parati kong sinasabi sa homily yan, pag ayaw mong tanggapin, ayaw mo pang baguhin. Yeah. No? Kasi pagka tinanggap mo na, dun mo lang, hanggat dinay mo na, hindi ako mali dyan, hindi mo babaguhin eh. So, nagsisimula talaga yung pagbabago ng isang pagkakamali. First and foremost, i-accept mo na, sorry, nagkamali ako dito sa area na to. Kita mo, ang ganda nung ginawa ni Tita. No? Siguro kung si Tita, nung panahong nananahimik, sabi niya, nagpunta ako sa loob ng simbahan. Yes. Doon ako nagbabad. Sigurado ko kung nagpunta si Tita sa ibang amiga niya, ang sasabihin ng amiga niya, totoo yan, ako, ganyan talaga, ako, kung ako sa'yo, gawin mo to, ganyan. Lalo silang magkakabusitan. Pero dahil nasa simbahan siya, napayapa siya, nakapag-isip siya ng mas kung ano yung tama. Diba? Amen. Amen. Diba? Ayan. So marami pa po tayong tatalakayin. Actually, meron pang dalawa pero magaganda din itong topic na ito. Kaya sandali tayong magbe-break pero magbabalik po kami. Ayan. Nakakatawa naman yun, Kung hindi pala medyas. Wala naman dito. Simple message na hi, hi ka lang I love you, ganon. Malaking bagay, sana. So, parang, halimbawa, kung nasa probinsya ako, nasa North Luzon ako Napakaganda ng sinabi ni Tita. Ngayon po, nagbabalik po tayo sa ating second half. Pag-uusapan naman po natin ang dalawa pang factors na mga problemang minsan ang hirap lampasan. No? At ang una-una na dito, Father, siguro is narcissism. Ano nga ba ang ibig sabihin? Oo, kaya nga nandyan siya, narcissistic? di ba? Di ba? Sige, explain mo, Father. Ni-research mo yan. Hindi. Ito daw, everyone is narcissistic to some extent. But this is problematic when partners are unable to empathize with each other and instead compete over issues. Pag narcissistic, sinasabi nila is full of himself. Diba? Nakikita lang yung sarili. Oo. Or you compete with your partner. Mas marami akong ginagawa kaysa sa'yo. Ano ko inalagaan yung anak natin. Or mas malaki ang kita ko sa'yo. Kaya dapat
mas may say ako dito sa kailangan nating i-purchase or something. So when this happens, partners don't understand the other person's contribution. Each assume that the other has it easier and neither feels understood. So ano daw po ang dapat natin gawin? Sabi, kailangan mas maging less self-centered. Diba? Kasi nga, pag we are so full of ourselves, hindi na natin makita yung opinion ng ating partner. Tapos, let us not make the universe revolve around us. Kala kasi, di ba, ikaw lang ang bida dito. And be more appreciative of little things. Yes. No, alam mo, minsan pagka nakasento ka sa sarili, hindi mo tuloy makita yung maliliit na bagay na ginagawa ng partner mo eh. Di ba? So sa inyo po, 36 years, ibig sabihin, maraming kaya umabot ng 36 years, maraming pagkalimot sa sarili. No, at pagpansin sa ginagawa ng minamahal kahit maliliit na bagay. Kasi ako, alam ko ang obligasyon ko. Alam ko ang trabaho ko. Alam ko ang ginagawa niya, ang responsibility niya sa bahay, alam yung responsibility niya sa amin. Kaya parang hindi naman kami nagkakaroon ng conflict at sa kabilangan sa mga bagay na kasi kung ako naman tatanungin, ako nag-work din. May business kami. Then nung time na nag-work siya sa ibang company, trabaho ko. Kaya alam ko, na-empathize ko yung sarili ko sa kanya. Kaya walang conflict kaming dalawa. Hindi kami nagbibigayan ng, ay, mas malaki ang aking trabaho. Siya naman, hindi naman siya nagko-complain na, pagod na pagod ako dahil sa kakatrabaho. Tapos ikaw nagko-complain. Hindi. And walang competition because you were both working. Sa bahay naman kasi, halimbawa, nagluto ako ako ang nagluto, hindi yung helper. Yun, madali niyang ma-appreciate yung mga ganon, mga maliliit na bagay na ko sa kanya. Tapos, syempre, once na siya, madali lang i-please. Ganyanin mo lang yan. Ayan, masaya na yan. Talaga. Paano naman kung napaka-narcissistic ng asawa natin na alam mo, meron kasi, Father, ang expectation nila, magserbisyo ka sa kanila. Diba? Yung parang masyadong feeling nila boss na boss sila. Paano yun? Anong strategy mo doon? Gusto paypayan ako, gano'n. At may nakikita ko sa mall, hindi ba, binubuhat ng lalaki yung mga bag ng babae, kahit na yung bag pambabae talaga, yung lalaki nagbubuhat. Oo. I'm not saying that's wrong, but, di ba meron, sabi nga ni Tita, meron kang responsibilidad at meron din siyang responsibilidad. Digaanan mo yung bag mo para huwag mong pabuhat sa kanya. Di ba? Parang, ewan ko lang. Wala sa akin, if it's okay for the husband to do it, okay lang. Diba? Ang ganda tingnan. Pero kung hindi okay sa kanya at ginagawa niya yun na napipilitan siya, dapat pag-usapan nila kasi minsan yun ang pagmumula na ayaw mo palang gawin, tas ginagawa mo, tas naiipon sa'yo. Pero kung okay dun sa husband, ang ganda tingnan na mali mo naman, enjoy din siyang gawin yun. Macho-macho, tas yung pala sa wakas hindi halata. Di ba? Lalo na ngayon, uso yun, di ba? Akala ko naman kung ano yung init mo, Father. Ganun pala yun. Lastly. Naku, ito, in all forms, delikado. Number 4 na isang medyo mahirap daw, addiction. Addiction will always be an addict's main focus above marriage and family. And their partner will feel angry and embarrassed by their lack of consideration for others. What to do? Become productive and understand your responsibility to your children, your spouse, yourself, and to your community. Yan. Alam nyo, hindi naman... Siguro we can discuss kung ano-ano ba yung forms of addiction, Father. Kasi people associate addiction only with drug addiction, di ba? Pero maraming klase ng addiction. Sabi nga yes. Alcohol. Or sometimes being workaholic is an addiction also na napakahirap alisin sa kanilang trabaho. At saka ang hirap din nun kasi parang yung addiction, yung drugs, masasabi mo pa talaga ang pangit mali.
Pero yung work, parang you can always have this Justification. na, Yes. hindi, trabaho ko to para sa pamilya ko to eh. Ganon eh. Hindi, alam mo, Parang- Father, yun Pero nga yung parang- sinabi ni Tita. I think the way na malalabanan natin ang addiction is really to focus ourselves on more productive Productive things. things. Okay. Kasi it's a need that you're trying to fill up. Whether it's an addiction for gambling or for alcoholism or for computer games, meron kang fini-fill up na void eh. So to be able to fill up that void, kailangan ma-channel mo yung energy mo sa ibang bagay. Okay. 'Di ba? So pwedeng, I know someone who's like that, na malaking-malaki yung problem niya sa aspetong yan, ngayon po, ang laki na ng katawan niya. Gym ng gym ng gym. Ganda Diba? na yun, So, minsan, kailangan maghanap ka ng ibang outlet. I think, Father, maganda yung sinabi ni Tito, no? Kasi in meditation, naririnig natin ang sinasabi ng Panginoon. Kasi madalas, when we speak of prayer, tayo lang po ang salita ng salita. Minsan, kailangan din po tayong makinig. That's right. Eh, nako. Ay, napakarami po nating natutunan Tutunan. ngayon talaga naman. Dahil nga ang kasal ay hindi madali at hindi laging masaya at matamis. Dahil napakaraming problema at pagsubok ang dadaanan ng magkabiyak bilang isang babae at lalaki, bilang mag-asawa at bilang mga magulang, bilang bahagi ng mas malaking pamilya. Kung malinaw sa isa't isa ang tungkulin at gampanin sa kabiyak at sa magiging mga anak, kung buhay at tunay ang pagmamahalan, hindi bibigyan ng pagkakataon na makasingit ang mga nakasisirang problemang nabanggit. Pero dahil sadyang kabi-kabila ang tukso, dahil may kanya-kanyang pagkatao ang mag-asawa, at ang hamon ng buhay ay malupit at walang pinipili, may mga pagkakataong tatambad sa harapan mo ang mga problema, tutulay sa mas malalim na mga issue, at maaaring sumira sa inyong pagsasama. At ang tanging sandata, ang pananalig sa biyaya ng Diyos na siya mong magiging tanggulan sa panahon ng pagsubok at kaguluhan ng isip. At ang pagpapatotoo sa sinumpaang pangako sa harap ng altar na magiging tapat, mapagmahal, mapaglingkod sa isa't isa sa hirap man o ginhawa. Mailan lamang po tayong paalaala, subalit magbabalik po kami. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you, Father. I want to pray because my mommy and daddy wants to pray.
Silipin po natin ang mga gimmick na pwedeng pagsaluhan ng pamilya at magkakaibigan sa pagtatanghal ngayon ng Leaf, ang inyong leisure and entertainment alternatives for the family. Everything you've heard about monsters, about nightmares, legends whispered around campfires. All the stories are true. Hi, this is Chi Bukobo for another movie review in today's edition of Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. Nauuso na ngayon ang pagsasapelikula ng mga sikat na teen romance series. Karamihan ay sinusubaybayan at nakikita ng paglaki at pagtanda ng mga bidang teenager. At ngayon, mula sa Sony Pictures at direksyon ni Harold Zwart, isinabuhay ang mga tauhan ni Cassandra Clare. Mortal Instruments, City of Bones is the first book in the intended 6 young adult fantasy novels. It follows the exploits of Clary and her fellow shadow hunters. Sa pelikula, si Jocelyn at ang kanyang asawang si Luke ay mistulang ordinaryong mag-asawa na nagpapalaki sa isang teenager na may katigasan ng ulo. Si Clary, ang kanilang anak, ay tipikal na kabataan na biglang nagkakaroon ng di may paliwanag na interes sa isang lumang simbolo. Every day you live your life. You make sure you come straight home tonight. Ordinary, normal. You know your mom, she gets like this sometimes. But there's only so long you can hide from the truth. Let's go in here. Mag-aalala si Jocelyn pero hindi siya sasang-ayon na ibunyag ang kanilang sikreto dahil sa tingin niya hindi pa panahon. On the same night, Clary takes her nerdy best friend Simon in a nightclub where she witnesses 3 goth teenagers murdering one of the guests. The following day, she sees Jace, one of the goth murderers, outside a cafe while she talks with Simon. She decides to confront the stalker and simultaneously receives a distressing call from her mother being attacked and asking her not to come home. Clary ignores her mother's instructions and rushes home. She finds their house in disarray and her mother missing. A demon mutant dog attacks her, but fortunately, Jace arrives and saves her from being torn into pieces. Larry, what is it? You didn't see that? What are you looking at? Why can I see you and no one else can? You're not a mundane. What is a mundane? Someone from the human world. Well, if not a human, then what am I? Mom, I'm coming home! No, you can't come home. You understand me? You don't come home. Mom! Clary and Simon are taken by Jace in an abandoned church in the middle of New York. Malalaman nila na si Jace ay isang shadow hunter, mga nilalang na kalahating mortal at kalahating anghel na itinalaga para labanan ng mga demonyo at kasamaan sa mundo. Pero higit dito, ikagugulat ni Clary na malaman na silang mag-ina pala ay mga shadow hunters din. Apparently, Clary's memory and powers were blocked when she was a child to protect her from Valentine, a rebel shadow hunter who wanted to create a stronger breed of warriors to rule the world. She learns that her mother ran away from Valentine and has hidden the mortal cup to thwart his plans. Now it is up to Clary to discover her true self, retrieve the missing mortal cup, and save her mother and stop Valentine as well. Sa mga hindi po pamilyar sa libro ni Cassandra Clare, magkakagulo-gulo ang mga tauhan, ang kanilang kakayanan at ang buod at kasaysayan ng kwento. Maraming mga pangyayari at eksena ang hindi malinaw ang pagkakapaliwanag, kaya't mahirap pagdugtungin ang mga ito. Maganda naman sana ang mga special effects at technical na aspeto ng pelikula. While the battle sequences are action-packed and stimulating, they are not enough to resuscitate the movie from the narrative's dull development and predictable screenplay. The actors may have been perfect for the part physically, but are just dead weight in their thespic interpretations.
Collins gives a monotonous performance, Bauer has the same deadpan expression all throughout, and Mayers is simply unbelievable in his evil quest. The romance is a little too cheesy to be appreciated even by a starry-eyed teenager. Ang pinakamalaking kakulangan ng kwento ay ang matagumpay na pagsasali ng mga titik ng nobela sa puting tabing. The movie tackles the same coming-of-age discovery that he or she is meant to do something unequivocally important for humanity and lead the ultimate battle between good versus evil. It could be said that with people working together and setting aside differences, good will always triumph. However, the movie has some disturbing subplots like homosexuality and incest that were okay in literature because they had the comfort of a sequel to explain and rationalize. But on film, and especially for those who have not read the book, they may not easily welcome these issues. Considering the target audience, the film's unexplained issues are not quite suitable for the young. Leaf rates Mortal Instruments' City of Bones 2.5 technically and 2.5 stars morally. While there are no violent scenes, the premise of the issues makes it better suited for older audiences. Now, if you wish to watch a movie or two this week, please check out CBCP Cinema's reviews at cbcpcinema.blogspot.com. I'm Chibo Coboas for this week's Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. I've been killing demons for over a third of my life. You killed 2 cops! They weren't cops! Demons exist across the world in their varying different forms. I don't understand what any of this has to do with my mom. Your mother was a shadow hunter, like him, like you. There's a map inside your head, Clary. You are the key to our survival. What is it about her? She's different. She's gonna get us all killed. There's too many of them. Have a little faith. Welcome to the City of Bones. Pwede po ba napakisigurado lang na maayos at maganda pa rin ang mundo kapag lumaki sila? Alagaan natin ang mundo dahil sa dulo, magkakasama pa rin tayo sa iisang mundo. I like to pray because my mommy and daddy pray. Kung ang kasal ay isang bagay, maganda siyang maging isang goma. Dahil anuman ang batak o bigat na ilagay mo, hahaba lamang siya. Subalit muling babalik sa dating anyo pagkatapos. Kung ang kasal ay isang halaman, maganda siyang maging kawayan na susunod at susunod sa ihip ng hangin.
subalit muling titindig at magpapatuloy maging mayabong pagkatapos. Pero goma man o kawayan, maaari ring rumupok at maaari ring mabali. Kaya kailangan ng pangangalaga at pagbabantay laban sa mga hamon na mahirap malagpasan at pagkadapang mahirap nang makabangon. Pagmamahalan, paggalang, pagkilala sa tungkulin, at pagtupad sa sinumpaang pangako, ang pananggalang laban sa paglalayo ng loob, pagsisisihan, at pagkawalang pakialam at pagkalulon sa mga masamang bisyo. At ang sandata, panalangin magpapatatag sa pagkatao at pagsasama. Manalangin kayo bilang mag-asawa at bilang pamilya dahil bilin ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together, stays together. A world at prayer is a world at peace. Ako po si Sheila Dizon Carlos. At ako po si Father Alan Samonte. At gaano man kaaga basta tuwing Sabado, your family matters the most. Maraming salamat po sa inyong panonood.